Hello guys, hello Talks family. So dito ako ngayon sa bagong Ford Raptor and meron akong kakwentuhan and it's my privilege na makasakay dito at ma-interview itong taong to kasi attorney by profession lang naman siya. So meron tayong mga itatanong and straight from him, pakinggan natin siya para kayo mismo ang makarinig at maka-witness kung ano man yung mga na-realize na dito sa negosyo natin. So let's all welcome Attorney Drew Magturo. Hello, good morning. Yo. Good morning. Ano ba ang question? So, attorney, syempre, attorney, alam naman ng iba na nasa network marketing tayo. So, yun yung unang first question ko sa'yo na kahit na abogado ka, kahit na attorney ka, bakit mo still pinipili na gawin itong empowered consumerism? Okay, simple lang yan eh. Dalawang reason bakit ko ginagawa ang empowered consumerism. Number one, kasi kami mga abogado, nakakatulong kami sa mahirap, nililibre namin yung kaso. Kaya lang after 24 years in the practice of law, napansin ko na pag matapos yung kaso ng mga mahirap, sigurado ako mahirap pa rin sila. Okay. Dito sa empowered consumerism, pag mahirap ka, kami ang magtuturo at maggagabay sa'yo, pwede kami yumaman dito. So mas malalim dito. Mas malalim dito ang purpose pag tumutulong kami sa mahihirap dito. Number 2 na dahilan, syempre, malaki ang kita. Okay. Kailangan, kahit malaki ang kinikita ko, kailangan ko pa rin magdagdag ng kita. At ang pinili ko ay empowered consumerism kasi sa napakaliit na kapital, pwede kang kumita ng malaki. At saka napakadali kasi ang dami magtuturo, ang dami magkagabay. Sa labas, pag nagtayo ka ng negosyo, mag-isa ka lang. O kaya sa empowered consumerism, because of teamwork, because of the camaraderie, na napakadali, magiging mas madali mong gawin, madali kang magtagumpay kasi tuturo ang gagabayan ka sa paggawa ng negosyo. Yun ang dalawang dahilan bakit ginagawa ko empowered consumerism kahit abogado na ako. Kaya lang, number 3, meron pala sa pasigit. Sige, sorry. Abogado ako. Tapos yung iba hindi tapos, mas malaki ang kinikita sa akin. Ay, hindi ako papayag. Correct. Ako ay na-challenge, na-inspired. At syempre, na-inggit din ako sa kitaan. O, talino to! Attorney, ano naman po, kumbaga message sa mga professionals na kumbaga ang tingin nila sa network marketing is parang hindi malaking business or hindi malaking kitaan. Ay, simple lang naman kasi, yung education kasi will prevent you. Your education will prevent you from trying an opportunity. Okay, wala akong problema sa kung maganda lang ano nyo. Kaya siyempre, lahat ng mga professionals, lalo na ngayon, lahat ng mga professionals, kailangan magdagdag ng kita. Nasa inyo kung ayaw nyo magdagdag ng kita ng empowered consumerism. Pero network marketing, maraming professionals kasi misinformed, uninformed, kasi lang networking o network marketing. Matagal na itong tinuturo sa 4-year course sa Canada, 2-year certificate course sa Chicago, Illinois, sa University of Massachusetts, 3-unit subject, crash course dito, 3-unit subject sa UP at Ateneo de La Salle, 6-week crash course sa University, sa Asian Institute of Management. Pinag-aaralan na ito, legal, legit. Okay, maraming professionals kasi bakit baka hindi nila alam kung ano ang negosyo ng empowered consumerism. Baka akala nila benta-benta, tinamaan na magaling. Gado ko, ayoko magbenta-benta rin. Kasi hindi lang kasi benta-benta ang network marketing. It is a distribution of products. Okay? Kaya lang, hindi ka mag-distribute mag-isa. You'll be creating a team. Kaya nagiging mas madali sa mga professionals. Sa totoo lang, kung professionals ka, mas advantage nito kasi mas marami tayong kakilala. Gusto mo na hindi successful. Diba? Sa dito mga professional, dami natin kakilala. Kung ay mga naging successful, mga tricycle driver, baka ka-elementary lang. Sino kakilala nila? Tayo-tayo lang yan. Tayo-tayo lang. Mas advantage sa ating professionals dito. You have to study para mas ma-appreciate mo na napakaganda. At ito talaga may advantage sa mga professionals. Sa mga hindi naman professionals, ito pantay-pantay tayo dito. Kahit hindi ka professional, hindi tinatanong dito kung anong pinag-aralan mo, natapos mo. Ang importante, may pangarap ka ba? Ang importante, siyempre, mahal mo ba ang mga pamilya mo? Kaya dapat mong gawin. Number 3, gusto mo na kita. Sino ayaw? Siyempre. Correct. Attorney, last question. Para naman sa mga OFWs natin na kumbaga syempre working abroad and syempre hindi naman habang buhay yung trabaho nila sa ibang bansa. So ano bang mga bakit isa dapat yung empowered consumerism sa maging option nila na maging investment or maging sideline income kahit nasa ibang bansa? Simple lang naman mga OFW. Ano ang dahilan mo bakit ka umalis ng Pilipinas? Malamang sila, umalis ka sa Pilipinas baka kasi wala kang nakita opportunity. Before, pwede. Pero ngayon kasi mayroon ng empowered consumerism. Number 2, hindi forever naman lakas ang katawan. Number 3, baka kailangan din nilang magdagdag ng kita kasi nagtataasan ng gastusin sa Pilipinas. Tanong, ang mahal mo sa bahay ba ay naapektuhan ng pandemic?
Baka yung mahal mo sa buhay sa Pilipinas, sa mga OFW natin, baka ang mga mahal mo sa Pilipinas ay nawalan ng trabaho, ang mga negosyo na nagsara, ito na ang best option, best choice ang empowered consumerism para sa mga mahal nating OFW. And siyempre last, baka hindi kailangan ng pamilya mo yung perang pinapadala mo. Baka ang kailangan nila, yung oras, yung yakap mo, o halik mo. In other words, your time with your family. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na kumikita ka ng 25,000, 30,000 OFW ka dito sa empowered consumerism, di ba? Imagine mo, pwede mong kitain yan ng habang nasa Pilipinas. How would you do? Isipin mo, ang ganda-ganda ng empowered consumerism. Kumikita ka na at the same time kasama mo yung pamilya. Kasi tandaan natin, pwede mong ipadala ang pera, pero pagmamahal, hindi mo pwede ipadala. Kaya sa mga OFW, inimbento talaga empowered consumerism para sa inyong mga OFW. Grabe. Thank you so much, attorney. Woo! Grabe, no? Again, privilege natin to, Talks Family, privilege ko to na ma-interview ang isang attorney Drew Magturo. Kaya, thank you so much, attorney. At grabe, ang bango ng bagong-bago mong Ford Raptor. Yes! Oh, thank you so much, attorney. Power!